Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos binatikos na naman ng mga pinklawan. Dahil sa kanyang pagbablog, Pangulong Bongbong Marcos Talagang itong mga kaibigan, itong mga anti-Marcos na to eh. Lalo na yung mga bias mainstream media mga kaibigan. Ayaw ko ba sa mga to? nagsasayang lang daw ng sweldo na tinatanggap mula sa taong bayan. Dahil imbis na tupagin ang kanyang obligasyon sa kanyang administrasyon, ay nakapokus na di umano ito sa mga vlogs. Mga anti-Marcos, nakatikim tuloy ng panunupalpal. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. bago pa lamang kayo sa channel na ito, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, mga pinklawans, muli na namang umalma kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagbabahagi nito ng kanyang mga adikain at aktibidad sa kanyang YouTube vlogs. Padutsada pa ng mga anti-Marcos. Nagsasayang lang daw di umano ito ng pera na galing sa taong bayan dahil ang pagbablog lang daw. Anong gusto nyo mangyari mga kaibigan, yung bias mainstream media ang papanoorin namin? Tutusin, mas maganda pa nga manood sa mga vlog ng ating mahal na Pangulo. At least nalaman natin kung ano man nagagawa niya mga kaibigan, hindi po ba? Umano ang inaatupag nito. Pero ang totoong dahilan talaga ng pagbablog di umano ni Pangulong Bongbong Marcos ay para siya na mismo ang direkta na magbalita sa taong bayan kung ano ang kanyang mga proyekto at aktibidad bilang Pangulo ng bansa. Tila nahubaran tuloy ang mga bias social media at giant news outlet dahil pag sila na di umano ang magbabalita tungkol sa Pangulong Bongbong Marcos ay tila binabago o binabaliktad na di umano nila ang istorya para hindi magmukhang maganda ang mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Real talk yun mga kaibigan. Mga bias mainstream media, binabaliktad nila. At ninahanapan lang nila ng butas ang ating mahal na Pangulo para siraan nila. Di ba? Ganyan sila kabias mga kaibigan. Isa umano itong estratehiya ng Pangulong Bongbong Marcos para mas direktang mapaalam niya sa taong bayan, lalo na sa makabagong mundo, kung ano ang tunay at aktwal na ginagawa ng isang Pangulo para sa pag-unlad ng ating bansa. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, saludo po kami sa inyo mahal naming PBBM. Mabuti nga po ang iyong pagbablog para mairating ninyo ang lahat yung ginagawa sa taong bayan. Hindi gaya ng mga bias media, hindi nila binabalita ang magagandang ginagawa ninyo sa mga tao. Suportado po kami sa inyo, aming Pangulong BBM. God bless po always. Matagal na akong hindi nanonood ng palabas sa TV. Noon ang gusto ko sa local na station at karamihan ay foreign programs at iba pa. Pero noong lumabas na itong sina Jessica Siongo, Mel Tangco, Vicky Morales at Arnold Banyakis at iba pa na talaga Arnold Banyakis. Nababasa ko sa comment mga kaibigan, ni-rape niya raw si
Sara Balagbagan ba yun? Ang gigil na gigil kay PBBM ay hindi na ako nanood ng kahit anong palabas sa TV. Sa YouTube na lang ako at sa iba pa. Sa YouTube kasi ay malalaman kung sino ang tunay na kalaban at tunay na kasangga. Kaya sa mga nagpapalabas sa totoong performance ng ating PBBM, sana ipagpatuloy lang ninyo. At sa mga ayaw sa mga bias media, cancel na ninyo. Sana nga magsara na ang lahat na mga ito para mawala na rin itong sina Karen Devil at Ed Langaw. Mabuti ang ginagawa ng ating mahal na PBBM. Ikaw ang alin ng Diyos sa mga Pilipino. Humaba pa ang buhay mo at kahit ang dami mong obligasyon sa ating mga kababayan natin, gagabayan ka pa din ng Diyos sa lahat kasi ikaw ang tapat at tunay na may pagmamahal at di nila ikaw matanggap. Patuloy kang nagsusumikap sa kabutihan ng mga Pilipino. Diretso lakad, PBBM. Yes, sana totoo. Alisin at isirado na ang mga bias. Bayarang media na mga dilawang Wala, dapat isara na sila mga kaibigan. Kung tutusin, halos meron pa rin meron pa siguro nanonood sa kanila pero ilan na lang mga kaibigan. Kasi yung totoong mga nangyayari mga kaibigan, yung totoong balita, napapanood na natin ngayon sa YouTube, Facebook, sa lahat ng social media platform mga kaibigan. Wala na, hindi na uso yung mga pa-mainstream nila. kalawang ng bayan. End quote. To the Presidential Communications Office Secretary Chelo Igor, please take your seat. Trade and Industry Secretary, Secretary Fred Pascual, Pasig City Lone District Representative Roman Romulo, the members of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas led by Chairman Herman Baspiano, KBP President Roberto Nicdao Jr., and fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. It is a great pleasure for me to join the Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas on this very, very important day, the celebration of your 50th anniversary. It has been a long road, but nonetheless, the night's event goes beyond a mere celebration of the KBP's half-century of existence, and it is also a fitting celebration of responsible broadcasting and press freedom on this side of the world, coinciding with the centennial broadcasting in the Philippines. This milestone only attests to the fact that the KBP has fully established itself as an institution of national significance. Through the years, your brand of public service has been in its advocacy of promoting independence and freedom of broadcast media, responsibility and enhanced public service in broadcasting, and the advancement of innovation and development of Philippine broadcasting. The past half-century have seen changes not only of administrations, but of significant shifts in the political terrain, very important historical events, as well as advancements in technologies that have paved the way for the unprecedented development of the fourth estate, particularly the broadcasting industry. Within the last 5 decades, we have seen the rise and later on the takeover of the internet, computers, smartphones, tools that we now depend on and cannot live without. From these tools, then came the birth of new media for gathering and sharing information to those who have access to these platforms. The KBP, through all that, has weathered these events and changes and has maintained its social relevance, acting as a uniting and balancing force of broadcast organizations. Throughout the years, the KBP has remained a visible, active, and fair advocate of both rights and obligations of its members and of all industry players. You have advocated for freedom, independence, capacity building within the industry. It has also advocated for professionalism, social responsibility in the industry by promoting fair and ethical practices and enhanced public service. This has been done through independent self-regulation and public service announcements. On this note, it is fitting that we recognize the KBP and its indispensable role in the healthy development of the broadcast media industry in the Philippines and of the freedom of the press in general. Moreover, we recognize the significant contribution in the shaping of public opinion and the development of a highly well-informed citizenry.
Taken together, these contributions attest to KBP's integral involvement in developing a robust democracy and economy for the country. KBP's role remains crucial now as it has ever been as we continue to confront newer and pressing challenges to our society. Amid all the challenges and advancements and the passage of 50 years since the establishment of the KBP. One is the challenge of ensuring the integrity and credibility of information. Well, we started with mistaken information. Then it became more active, disinformation and misinformation, and now out and out fake news. These are among the negative effects of technological advancement and the social media age. However, it is something that is to be expected considering how powerful a tool social media has become. And like any powerful tool, it cuts both ways. And it is up once again to the KBP to bring a measure of stability, a measure of objectivity to help our people discern what is the real information and what is propaganda. In these noble causes, the Fourth Estate, led, of course, by the broadcast media, stands as a stalwart partner of our conscientious and peace-loving citizenry, also of our legitimate and equally conscientious government, animated by the raison d'etre of truthful and accurate reporting of events and issues of public interest and importance. The press and broadcast media are instrumental not only in informing the citizen, but also in shaping public opinion and even triggering social mobilization and change. Therefore, I exhort the KBP to continue your very important work with our people and with the government, addressing and remedying the issues and challenges that we face. Take the lead and foster public discussion, truth and credibility, the rule of law, especially in the practice of broadcasting, news reporting, and information dissemination. For its part, this government will remain committed to ensuring transparency and good governance, freedom of expression and of the press, and the protection of media practitioners and their rights in the practice of their profession. A few days from now, we will commemorate the 30th anniversary of the UN World Press Freedom Day. We are aware that currently the Philippines sits at 147th place in the World Press Freedom Index. As a testament to our oneness with the international community, we shall work hard, hand in hand with you, to improve that present condition and climb our way up in those rankings. Let the KBP continue to be the strong voice it always has been, an efficient instrument of public service in Philippine society. Onward to many more decades of important and relevant existence. May you genuinely dedicate them to upholding the truth, freedom, and social justice for the benefit and upliftment of the present and of succeeding generations of Filipinos. Congratulations on your golden anniversary. Mabuhay ang KBP, mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo. Yun ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.